Umpisahan na natin ito. No, umpisahan natin. Nako, ito, bawal tumawa ha. Bawal tumawa mga boss G Pamuser. Kasi doon sa Senado, meron silang panibagong pinag-uusapan, mga kababayan. Ano daw ho yun? Iyon ay kung house arrest daw po si dating Pangulong Duterte. Debs 24, nakita kita dyan sa ilalim. Yun yung pinag-uusapan. May butuhan, mga bossing. May butuhan. Botohan ha, hindi ho yung butuan. Oh. May botohan. Tutol sa Senate resolution para sa Duterte house arrest si Senadora Risa Hontiveros. Dapat lang, umpisa pa lang. Ano po, mga kababayan? Bakit? Mag-aaksayang lang ng panahon ang ano diyan, ang Senado. Bakit to? Anak ng tinapa. Paano, ano silbi niyang botohan na yan? Sige nga ho ba? Kahit nga, sabi ko nga sa inyo kahit si Chavit Singson pa, maglupasay doon sa labas ng ICC, samahan pa ni Pangulong Bongbong Marcos, sumama na din. Itong si SOJ Remulla, walang mangyayari. Di ba? Walang mangyayari. Bakit to, mga kababayan? ICC na ang nagdidesisyon dyan. Effect na ho yan. Masasayang lang ang oras ng Senado. Dapat nga, ang gawin nyo na lang, yung pagtutok na lang doon sa mga korap na opisyal na nakaupo ngayon. Sabi ni Sir Odile noon, wala tayong power sa ICC. Sabi ni Jordan G, wala ng jurisdiction sa ICC. Sabi ni Jess Diaz, di na tayo kasapi sa ICC. Sabi ni Shiro Kansaki, balik muna tayo sa ICC bilang miyembro. Sabi ni Rosewin Isidro, hindi po ba may 3 counts of murder si Digong? Lahat yung sinabi ninyo, mga kababayan, tugma, tama. Diba? Ano? Sino ba nakaisip nito? Yung mga DDS na naman. Sila ba to na naman? Sabi dito, tutol sa Senate resolution para sa Duterte house arrest, bumoto ng no si Senadora Risa Hontiveros sa Senate resolution number 144 na naghihikayat sa Senado na i-request sa International Criminal Court na igawad ang house arrest para kay dating Pangulong Duterte. Gusto nyo iuwi o house arrest lang doon sa Netherlands? Hindi kayo papakinggan yan, mga boss. Hindi. Tapos lalo na ang nakikita nila, ang sigaw-sigaw ng mga DDS at ang sigaw-sigaw ng mga Duterte is kinidnap ang dating Pangulong Duterte. Anak ng tipaklong na yan. Baka sabihin, nako paano kung itakas yun natin tuluyan? Nako kung paano kung hindi na umattend dyan sa mga hearing. Hilig nyong mag-request request. Tapos, hindi nyo naman iginagalang yung ICC. Sasabihin nyo pa, kinidnap ng ICC. Kaunting paghatid lang sa ospital. Ano sinabi? Nung si Medyal Dia, hindi na po malaman kung nasa si dating Pangulong Duterte. Inilabas po, kinidnap po. Yung mga DDS naman, paniwala. Ay, naku, nasa na si tatay. Ako! Iyakan naman. Di ba? Madali ho kasing mga mauto. Eto, nang uuto na naman sila. Akala nila, lahat ng Pilipino maniniwala sa ganyan. Kakaunti na lang din ang naniniwala sa mga Duterte. Tuloy ko, igawad ang house arrest para kay dating Pangulong Duterte. Wala pong indikasyon na ang International Criminal Court ay nagpapabaya sa pagbantay ng kalusugan at kagalingan ng mga taong nasa kustodiya nila. Sa Pilipinas, maaari at baka pwede pang mapabayaan. Pero doon sa ICC, mga bossing, sabi nga, di ba, kumpleto, rekado po yung mga tagapag-alaga at tagapagbantay nila doon. Meron silang team, medical team, 24 oras doon sa loob ng ICC.
merong ambulansya na nakaparada sa labas 24 oras para kung sakali na merong kailangan isugod sa ospital, rektahan, dadalhin sa ospital agad. Kaya tingin ko, mas okay ang dating Pangulong Duterte doon ho sa oblo ng ICC. Bakit ho? Sa unang dahilan, biruin nyo, wala siyang ka-stress doon. Walang, oy, dating Pangulo, halika, sumama ka sa amin. Mga kandidatura tayo. Oy, dating Pangulo, halika, samahan mo kami. Mag-aano kami dito. Magmamautog tayo. Walang nongga-nongga. Katuga ang dating Pangulo doon sa loob. Sabi nga ni Trillanes, hindi ito parang iwahig. Ito ay parang nasa hotel ka pa din. Maliit nga lang. Diba? Yung oblo niya. Sa totoo lang, mga DDS, tingin ko mas masarap pa ang higaan ng dating Pangulong Duterte kaysa sa inyo. Oo, no? Sabi nga natin katuga ang buhay ng dating Pangulong Duterte sa loob ng ICC. Bakit ko nasabi yan, mga bossing? Kain, tulog. Oh. Wala naman sila ibang gagawin doon. Gala. Ay, sorry. Walang gala. Nasa loob lang pala, mga kababayan. Nasa loob lang pala. Kain, tulog. Ha? At yan ang mas yan ang mas gusto ng matatanda, mga bossing. Dalan nyo na lang, alam nyo ang gawin nyo, dalan nyo na lang ng pangganchilyo yung dating Pangulo. Yung matatanda, yung mga lolo't lola, di ba? Oh. Yung mga lolo't lola natin, mga bossing, ang gusto niya nandun sa rocking chair, gumagano-ganon lang, tapos may hawak pansulse, may hawak ng pangganchilyo, para may mapaglibangan. Yun ang the best at yun ang gusto ng mga damatans ngayon, mga boss. No? Kaya kung ako sa inyo, kung gusto nyo talaga na humaba pa ang buhay ng dating Pangulong Duterte, panatilihin nyo na lang dyan sa loob. Sabi nga ni Mardia, Kiki, Mardia, Kiki. Ano ba yan? Peaceful na utak ni Digong doon sa pag Pinas yan, matrigger utak niyan sa mga anak niyang warp trick at yung isa may sayad daw. Nandyan din si Ma'am Princess Paris. Diba? Mas tahimik doon. Kung gusto nyong humaba ang buhay ng dating Pangulo, stay nyo na lang dyan sa loob si dating Pangulo. Tahimik pa ang kanyang buhay. Hindi yung pagod. Makita mo sila yung mga Duterte nila nung mga nakaraan. Tagilid ng lumakad, nakaganon na papanik sa hahawakan ni Bongo, hahawakan ng kusino man ni Philip Salvador. Tagilid ng lumakad. Ganun na. Kayag-kayag pa din nila, akay-akay pa din nila doon sa kanilang mga mautog. Paano nyo sasabihin sa amin na may malasakit kayo sa dating Pangulong Duterte? Di ba, Ma'am Levy? May naniniwala pa dyan. In-scam nga kami nung EDSA 2, sabi ni Erp. Sabi, wala daw indikasyon na ang International Criminal Court ay nagpapabaya sa pagbantay sa kalusugan at kagalingan ng mga taong nasa kustodiya nila. So, ibig sabihin, totoo yung sinasabi, mga boss chief Amoser, nung dating asawa ni dating Pangulong Duterte. Maayos ang kalagayan, very jolly. Ang dating Pangulong Duterte. Padating na naman yung caregiver niya, si Bato at si Bongo. Oo nga. Di ba? Huwag nyo na i-request. Bakit? Baka pagdating nga naman ni Bato at ni Bongo doon sa loob, malungkot. Sasabihin, ay, kaya nga kami pumarito para sa dating Pangulong Duterte tapos inilabas nyo naman. Kawawa naman yung dalawa. At least merong welcome sa kanila. Welcome, Bato! Di ba? Dahil ang sabi, malapit-lapit na daw mga kababayan. Yung warrant of arrest ni Tobats Bato de la Rosa, mga bossing.